Hello guys! Good morning everyone! Again, this is Saituan. Welcome back to my channel. At ngayon ay Monday na naman. At maaga na naman akong pumasok sa aking trabaho. At kanina pa ako dito. Nanonood ako nung video ni Tikla na kay Mahal. Sobrang siyang nakakatawa. At sinunod kong pinanood yung kila Kuya Bal Santos Matubang at ngayon ay yung kay Kalinga Prab. So, habang nanonood ako, naisipan kong gumawa ng reaction sa video ni Lola Damiana sa pinaka-latest na video ni Kalinga Prab. At ako ay sobrang natutuwa kay Lola Damiana. Sabi ko nga sa aking latest na video ay si Lola Damiana ay parang makarisma. Kumbaga siya ay ma-appeal sa tao sa ngayon na gumanda ang kanyang buhay dahil kay Kuya Bal Santos Matubang. Parang nakilala siya sa maksasabi natin sa buong mundo. At kung hindi dahil kay Kuya Bal Santos Matubang, hindi siya makikilala. So hindi natin malalaman na ganyan pala siya kumbaga sa bata ay bibo. Hindi natin malalaman na ganyan pala siya kabibo kung sa bata ay 'di ba ang bata kapag madaldal, maliksi, bawat tanong ay sinasagot ay 'di ba ang bata ay bibo kapag ganyan. So si Lola Damiana parang ganon. So kaya nagtataka ako guys kung bakit hindi nila yan nakilala noon pa. Bakit hinintay pang si Kuya Bal ang makadiscovery? Actually, hindi directly na si Kuya Bal ang nakadiscovery, yung kapitan. So, bakit kay Kuya Bal niya inilapit? Bakit hindi niya mismo tinulungan si Lola Damiana? Ibig kong sabihin, bakit hindi tinulungan ni kapitan si Lola Damiana? So, ngayon na sikat na siya, ang dami nang nagbablog, ang dami nang pumupunta sa bahay, nagbibigay ng tulong. Bakit hindi noon? O di ba guys? Pero ngayon ay malaking pasalamat na rin ni Kuya Bernie, di ba? Narinig natin na nagpasalamat siya kay Kuya Bal nung tumawag siya kay Kapeso. So, ayun. Ayan, si Lola Damiana ay bibo na naman. At dito ka mabibilib kay Lola Damiana. Lahat na sasabihin mo ay meron siyang kasagutan. Katulad na lang ng sa barko. Alam niya kung anong ginagawa sa barko. Siya raw ay isang kusinera sa barko. Oh. Alam niya, hindi niya, sa bagay, isa siyang communicist ba yun tawag doon, yung para rally. Kapag ganyan kasi guys ang tao ay maraming nalalaman dahil sa grupo, kwentuhan dito. Hindi maikwento ko lang sa'yo, ganyan din ang ginawa ko noon. Yung para bang yung mga ganun ba, pero bata pa ako noon. Siguro nirecruit ako noon, siguro mga nasa 15 pa lang ako noon nung nirecruit ako. Nagrarally ako, sumasama ako kung saan-saan. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban namin. Kasi nga bata pa ako, binibigyan ako ng pera. Kung maalala ko lang ay kapanahonan ni Cory Aquino. Yun, kapanahonan nung magpipresident si Cory Aquino. 15 years old pa lang ako noon. 15 or 17, hindi ko lang maalala. Pero under 18 pa ako noon. Bata pa ako, wala pa akong kamuang. High school pa lang ako noon eh. Kasi guys, yung mga bata noon, wala pang kamuang-muang kahit na mga 15 na. Hindi katulad ngayon na 10 taon pa lang ay meron ng girlfriend, meron ng boyfriend. So noon kami, wala pa ako. Kami nga, nung pinsan ko, mayroon na kaming, parang kalamansing didi nakahubad pa rin kaming naliligo sa ulan, sa probinsya.
Pero ngayon, ibang-iba na. May 12 years old, sumasama na sa matanda. Ibang-iba ang panahon ngayon. Mayroon akong napanood na 15 years old lang, sumama na sa matanda, nakikipag-live-in na. Tapos 12 years old, nabubuntis na. Ibang-iba ang panahon ngayon. So, kaya naranasan ko yung sinasabi ni Lola Damiana, nung sinasabi nila ng iba na si Lola Damiana ay loyalist, nagrarally. Naranasan ko yung ganyan. Binibigyan talaga ng pera. Ako, naranasan ko na binibigyan ako noon ng pera, magrally lang. Pero hindi ko alam kung anong pinaglalaban namin. Kasi bata pa nga ako, hindi naman ako politician na basta ang naaalala ko lang kapanahonan ni Cory Aquino. Yun. Nirecruit ako dahil nag-aaral ako noon high school. First year, second year yata ako noon o third year high school. Nung nirecruit ako, bata pa ako. Sa probinsya, syempre, inosente, aanga-anga ako noon dahil nga sa probinsya, hindi pa ako nakakaapak palagi sa Maynila. Siguro nung mag-rally kami, second time ko lang na nakaapak ng Maynila. Kasi yung nirally namin noon ay San Pablo hanggang Maynila. Natutulog kami kung saan-saan kami huminto, abutan ng gabi, doon kami natutulog. So, yun. Tapos, pagka-rally noon, pagtapos na yung rally, hiwa-hiwalay na kami. Bahala na kami sa mga sarili namin. Kasi may pera na kami. Meron na kaming perang pamasahe pa uwi ng probinsya. Tapos, may extra pa noon. Tapos, sagana sa pagkain. Habang nagrarally ka, sagana ka sa pagkain. Kaya, alam ko yun, mga nagrarally na yan. Alam ko yun, may mga bayad yan. Sagana sila sa pagkain. Kasi naranasan ko Kaya, tapos yung mga kasama ko, mga matatanda, syempre kwento-kwentuhan habang nagpapahinga kayo, kwento-kwentuhan. Kaya alam ko, si Lola Damiana marami siyang alam kasi nga nagrally siya, kumbaga naging loyalist siya ni Rebilla. So maraming mga maraming mga grupo-grupo yan. So ayun. Kaya bawat sabihin kay Lola Damiana ay alam niya kung anong isasagot niya. Katulad na lang nung barko, siya raw isang naging kusinera ng barko. Si Lola Damiana ay marunong siyang sumagot sa ibang paraan na kahit hindi niya naranasan, sa isip niya, naranasan niya. Sa isip niya, alam niya kung paano niya gagawin. Parang ganon. Kaya nga, hindi siya boring kausap, hindi siya puro problema ang sinasabi. Kaya nakakaaliw, sa madaling salita, nakakaaliw siyang kausap. So, hindi problema yung sinasabing, minsan kasi meron mga nai-interview si Kuya Bal, puro problema, di ba? Puro ganyan, ganito. Si Lola Damiana hindi, may comedy, kaya nakakatuwa. Bibo, kumbaga sa bata, bibo. Lahat na sasabihin mo, meron siyang kasagutan. At nakakatuwa minsan ang kanyang kasagutan at makakapulot ka rin ng aral sa kanya sa mga sinasabi niya. Ayun. At saka ang ano lang kay Lola Damiana ay minsan meron lumalabas sa bibig niyang pagmumura. Siguro nga kasama yun sa kanyang panahon noon at saka yung palagi niyang iniisipan na ninanakawan siya, ganyan ganito, kaya siguro naging madali niyang ibigkas ang mga ganong pananalita. So, ganun pa man, nakakaaliw si Lola Damiana at maraming salamat talaga kay Kuya Bal. Napaigi talaga ang kanyang buhay. At alam nyo guys, isa pa, ang napansin ko kapag pumupunta ngayon sila Rab doon kay Lola Damiana, parang tama yun, ginagawa nyo, Kalingap Rab. Kapag pupunta kayo kay Lola Damiana, si Lola Damiana nyo lang talaga ang i-entertain, hindi nga yung mga nasa paligid, hayaan mo na sila kasi marami naman sa kanila ng nagbibigay, nandiyan naman yung mga tumutulong, halos araw-araw, may nagpupunta kay Lola Damiana. So, tama yun. Pag meron pa bagahe, si Lola Damiana, ayun, dalhin nyo, hihatid nyo. So, ayun. Hindi katulad noon na halos
mag-alaman ni Pacquiao, kumbaga lahat na nasa paligid ay binibigyan ng pera. Pero so guys, nakakatuwa ang Lola Damiana dahil marami na siyang damit. At saka ngayon ay hindi na siya katulad nung dati na kapag meron dumarating sa kanya, para bang nagiging, di ba nung yung una-una natin na dinala ni Kuya Bal Santos ng mga damit, para bang baliwala sa kanya, para bang kinukuha niya, parang tinatabi niya lang dyan sa tabi niya, tapos sasabihin niya nanakawin. Pero ngayon medyo nabawas-bawasan yung pananalita niyang nanakawin, parang ganon. Parang nabawas-bawasan yung mga pananalita na ganon. So ngayon palagi na siyang may bagong damit, marami nang nagbibigay. So, at maraming salamat dito sa nagbigay ng package kay Lola Damiana. Kahit alam natin na hindi yan lahat mapapakinabangan ni Lola Damiana, kasi nga, siyempre, baka maya-maya lang, baka anong pagbigay lang ni Kalinga Prab, maya-maya lang, ubos na yan, baka pinaghati-hatian na yan. So, hindi natin alam. Kasi, bakit nasasabi ko yan? Dahil sa mga nakaraan na mga binibigay kay Lola Damiana. O, di ba guys? O, ilang araw lang, pagbalik, ang daming mga dilata, mga damit, kung ano-anong binibigay ni Kuya Bal, radyo, kung ano-anong binibigay. O, diba? Mga ilang araw lang, pagbalik ni Kuya Bal, ni isa kahit isa, wala na siyang nakikita. So, ibig sabihin, meron ibang nanginginabang. So, lalo na ngayon, meron talagang ibang manginginabang. Hindi lang si Lola Damiana. Ganyan. So, ang daming bakit kaya ganon ang mga tao? Ang ibang tao, hindi ko nila lahat. Ang ibang tao, kapag mayroon ng isang tao, ay para bang napakabango niya sa iba. Pero kapag wala ka, kapag hirap na hirap ka sa buhay, para bang katulad ni Lola Damiana, nung hindi pa siya nakikilala ni Kuya Bal Santos Matubang, walang pumapansin sa kanya. Tapos yun nga, nabalitaan ko ay inaano nga, pag umihingi nga raw yan ng pera, kumbaga pinagtatabuyan yan. Pinagtatabuyan, hindi yan binibigyan ng pera. Ang daming, yun ang mga nabalitaan ko nung hindi pa yan nakikilala ni Kuya Bal Santos Matubang, kapag nangihingi siya ng pera, pinagtatabuyan yan si Lola Damiana. Pero ngayon, tingnan mo, yung mga latest na video, lahat na hinihingian niya ng pera, nagbibigay. Para bang alam nila na, iyon, matanda, si Lola Damiana sikat na, kaya kapag umihingi sa kanila, binibigyan na nila, o minsan sila pa kusa ang nagbibigay. Pero nung noon daw, sabi, na hindi pa yan kilala, kapag umihingi siya, pinagtatabuyan, hindi raw yan, binibigyan. Minsan nga raw kapag pumupunta yan doon pinupunta niya sa bayan, yung barangay doon, minsan hindi siya binibigyan ng pagkain. Yun. Kahit sabaw, hindi siya binibigyan, hindi siya pinapansin doon. O, yun ang nabalitaan ko lang. Pero ngayon, tingnan mo, pumunta siya doon, tapos sasabihin, "Oy, Lola Damiana," ang dami nang bumabati sa kanyang mga tao. Siyempre nga naman, sikat na, di ba? O dati noon hindi pa siya sikat, hindi siya binabati, walang bumabati sa kanya, kundi siya ay pinagtatabuyan. Iba talaga kapag nakikilala ang isang tao dito sa mundo. Katulad niyan kay Lola Damiana, maraming napunta sa bahay, at lalo na itong si Raimundo na inaalagaan niya yung kanyang nanay dahil sa napapakinabangan niya, kinukunan niya ng video, ginagawa niya ng content. Pero nung mga panahon, hindi niya man lang yan alagaan na, yun nga, naalala ko nga yung mga katabi niya, mga uling ng mga kaldero, nilalamok, nagsisiga. Diba? Kasi, alam mo guys, na kung kahit mahirap ang buhay mo, kung aalagaan mo ang iyong nanay, or tinitingnan mo ang inyong nanay kahit papaano, hindi ganun ang kanyang magiging sitwasyon. Kahit papaano ay hindi
hindi siya nangangatog sa gutom. Kahit ba hatiran mo na lang ng maliit portion na pagkain. So, okay na yun. Pero wala. So, yun na nga guys, yun na nga ang sabi ko. Sa isa kong vlog, sa pinaka-latest kong vlog, sabi ko nga ay sana ay hindi lang sa harap ng camera ginagawa ni Raymundo yung subusubuan ang kanyang nanay at bihisan. Dapat hindi lang sa harap ng camera, kahit sa likod ng camera, kasi nakita na natin ang ginawa nila nung hindi pa nakikilala si Lola Damiana. Siya ay hirap na hirap, nangangatog sa gutom, ang dungis-dungis. Hindi ko talaga makalimutan kung gaano siya kadungis. Ibang-iba talaga siya nung makilala ni Kuya Bal Santos Matubang. At alam ko ay mahal ni Kuya Bal si Lola Damiana, pero dahil sa dami na ngang tumutulong, so dapat lang na hindi na papasyalan dyan, or alam ko hindi niya yan nakakalimutan. Siya ang nagpagawa ng bahay ni Lola Damiana. Siya ang, kumbaga, binihisan niya ang matanda. So, kaya mahirap kalimutan, lalo na ay nakakuha ang alam ko nakakuha si Kuya Bal Santos Matubang ng sobrang dami ng subscriber nang makilala niya si Lola Damiana. Kasi nung sinubscribe ko si Kuya Bal Santos Matubang, guys, ay ang subscriber niya ay mahigit 10,000 pa lang. Bago pa lang siyang nagiging active siguro sa YouTube. Kasi nung sinubscribe ko siya ay mahigit 10,000 pa lang. Ngayon, itong si Kalinga Prab naman, nang isubscribe ko ay, ano pa lang siya, kunti pa lang yung kanyang subscriber, kasi mas marami yung kay Kuya Bal Santos Matubang kaysa doon dito sa Kalinga Prab na channel. So, siguro mga 7,000 pa lang siguro noon nang isubscribe ko. Tapos, ito nga si Rab, meron din yan sariling channel, nakasubscribe din ako doon. Yung, nung pangalan niya mismo, Rab Matubang. Kaya ko sila isinubscribe dahil narinig ko kay Kuya Bal Santos. Hindi ko naman dapat yan subscribe kasi hindi ko naman alam. Nung nalaman ko lang na meron silang mga ganong channel, nung i-shout out ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya, pinasyalan ko yung kanilang ibang channel. So, sinubscribe ko. Pero ang una kong sinubscribe, ang Kuya Bal Santos Matubang. So, mga mahigit 10,000 pa lang that time yung subscriber niya. Tapos yung Kalingap, hindi yan Kalingap dati yung pangalan eh. Iba yung pangalan niya. Pero pinalitan niya. So, ayun. Ang subscriber niya dati, mga nasa 7,000. Tapos yung kay Kalinga Prab na personal niya talagang channel ay nasa 2,000 pa lang noon, 2,600. So, nakasubscribe ako sa kanilang lahat. Kaya matagal na akong nakasubscribe kay Kuya Bal Santos Matubang. Matagal na akong sumusuporta sa kanya. Hindi talaga ako nag-i-skip ng mga ads. Dahil alam ko, nakikita ko. Kasi napanood ko siya sa GMA. So sabi ko, parang ito si Kuya Bal Santos Matubang ha. So mula noon ay naging, kumbaga, nag-stay ako doon sa kanya na parang nag-start akong nagsuporta na ng mga oras na yon. So ayun, hanggang ngayon, kahit ano pang sabihin, ay nakasupport ako kay Kuya Bal. Katulad kay Kuya Rab, kay Kalinga Prab. Ayan, never akong nag-skip ng mga ads kasi malaking bagay yan sa mga channel nila ang hindi pag-skip ng ads. Lalo yung mga mahaba na ads, malaki ang mga bayad nun kapag hindi ini-skip yung ads. Kaya ako kapag ganon, hinahayaan ko lang siyang mag-play. Kaya kahit saan ako magpunta, kahit ako namamasyal guys, kahit alimbawa pupunta ako sa park, palagi ko tong dala-dala. Kasi nandito lahat yung mga stand, yung isang extra kong telepono katulad nito na ginagamit ko palagi para i-play sila. So, ayan, palagi ko tong dala-dala. Ito ang lagayan ko ng mga maiiksi kong stand, mga selfie stick, tapos yung telephone,
Yan, dito ko nilalagay kasi palagi ko silang dala-dala. Pag namamasyal ako sa park, ayun, nakaupo lang ako, naka-play lang ako. So guys, hanggang dito na lang muna ang aking video dahil sa oras na ng aking time in. So, start na akong work. Ang start ko ngayon ay alas 6 ng umaga. So, pero hahayaan ko lang siyang nakaplay ang kanyang video ni Rab hanggat sa matapos. At itong aking isang telepono, dinadala ko doon sa harap ng yung table na pinagtatrabawan ko, doon ko lang siya. Minsan nakaplay ako doon at nakikinig lang ako sa mga sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Kahit hindi ko nakikita, nakaplay lang sila, nakikinig lang ako. Meron lang akong airpod sa aking tainga para hindi marinig ng mga kasama ko dahil hindi man nila yan maiintindihan. So, ayun, nakaplay lang. Hanggat sa pag natapos na play ko ulit yung iba. So, kaya dito lang ako. Lagi akong nakasuporta kay Kuya Bal Santos Matubang. At napakaganda na ng bahay ni Bina Morales. So guys, hanggang dito na lang muna. Please don't forget to subscribe my channel and please hit the bell button for notification para ma-notify po kayo sa aking mga videos i-upload pa. So God bless you and happy Monday everyone. See you on my next video guys. Bye-bye.